Hello guys, welcome to my channel. Today's video, isi-share ko lang sa inyo kung anong mga karanasan ko, anong mga problema ang na-encounter ko dahil sa may nakikitang something sa lungs ko kapag nag-x-ray or kapag kailangan ng medical test. So, basically, nung maliit pa talaga ako, mahina na talaga yung baga ko, mahina na yung lungs ko. Sabi ng mama ko, nag-maintain daw ako ng vitamins for my lungs kasi nga, medyo mahina talaga, lagi akong inuubo, mga ganyan. So, wala lang yun, hanggang sa yung, di ba may mga panahon naman talaga na kailangan mong magpa-x-ray doon lang sa mga local hospitals or laboratory nyo. So far naman, wala namang problema. Lahat ng mga test ko, mga x-rays ko doon sa amin, sa city namin, walang nakikita, clear lahat. So, akala ko, okay na talaga ako, tas wala naman akong nararamdaman, ganyan. Hanggang sa nung 2010, naisipan kong mag-apply sa Middle East as a Filipino worker, OFW. Tas di yun, pumunta na ako ng Maynila, kasi kailangan mag-training pa, 'di ba? Tapos yun nga, medical, ang dami pang asikasuhin sa agency. Di yun, okay na lahat. Okay na yung mga NBI, yung mga ganyan-ganyan. Tapos, yun na nga, doon na sa medical, sinabi sa akin na meron nga daw akong sabit sa x-ray. Hindi naman sinabi kung basta may nakita nga lang daw. Kaya, need ko lang daw mag-rest. Tsaka pala, yun nga, diba? Diba sabi ng iba, bago ka magpa-x-ray para clear talaga, kailangan mo daw uminom ng sterilized milk, kailangan mo daw uminom ng, yung ako talaga, ininom ko yun, yung nasa lata lang na maliit, kasi yun daw ang epektibo. Uminom ako bago nag-x-ray, wala. Tapos second x-ray ulit, doon pa din sa agency, meron pa din. Nag-inom na ako noon ng tomato juice, kasi maganda din daw yun. Pero wala pa rin guys, meron pa din. Kaya, hindi ko na lang na baka sabi ko baka hindi para sa akin. Kaya, nag-withdraw ako dun sa sa agency. Hindi na ako natuloy sa Middle East, hindi na ako natuloy. Hanggang umuwi ako, may nag-sponsor sa akin na pag-aralin ako ng culinary arts. Tapos ayun, kailangan ulit ng x-ray. Nagpa-x-ray ako doon sa amin, sa probinsya. Okay naman, walang problema. Sabi ko, baka lang talaga yun, hindi lang para sa akin yung work na yun. Di yun, natapos ko na yung 8 months na culinary course, kasi lang naman siya, 2 sessions a week. So, madali lang, 8 months, ganun. Doon na naman, kailangan ko mag-OJT. So, mas pinili ko para medyo, mas marami namang experience ako makukuha. Mas pinili kong mag-apply for my OJT, pinili ko doon sa Macro Asia, doon sa may NAIA, yung sila ang nagki-cater ng food para sa mga para sa mga eroplano. May nagki-cater sila ng food for the airplanes like that. So,
ayun na naman, syempre need ng medical kasi food ang pinag-uusapan, di ba? Tapos malaki pa kasi ano nga, sa mga aircraft sila nagki-cater. Yun. So, x-ray ulit. Bago ako nag-x-ray, uminom ako ng sangkatutak na beer brand sterilized, uminom ako ng tomato juice, para sure talaga. Pero guys, ayun na naman, tumawag sa akin yung chef namin, tumawag siya na hindi raw ako natanggap, hindi raw ako pwedeng mag-OJT doon sa Croatia kasi nga may something daw sa x-ray result ko. Tapos sabi ko, ano ba yun? Anong gagawin ko? Sabi niya, mag-apply ka na lang doon sa probinsya, ganun, sa city na lang, ganun. Nanong ko siya, ano ba ang nakita doon sa x-ray? Sabi niya, ang sabi daw ng doktor is upper left lobe fibrosis. Wala naman akong idea kasi wala naman akong alam sa mga medical terms. Sinerch ko siya sa Google. Nakita ko doon, fibrosis is scar. So, ayun. Kasi maselan sila dahil food handling nga ang applyan, di ba? Kaya hindi ako pwede. Kaya yun guys, sabi ko na talagang meron talagang mga x-ray hospital. Siguro yung mga high-tech na ba, yung hindi na basta-basta, yung mga stricto pagdating sa lung problem ng mga country na pupuntahan mo, di ka talaga papasa. So take note, kapag may fibrosis ka, wala, hindi tatalab sa'yo yung mga beer brand, mga whatsoever na iinumin mo. So ayun na, wala na lang sa akin yun. Nag-apply ako sa probinsya namin. Hanggang eto na naman, mag-a-apply ako ng visa papuntang United Kingdom. Syempre, isa sa mga requirements doon is TB testing sa IOM sa Manila. Bago ako kinabahan na ako kasi alam ko na may makikita na naman sila. So, hinanda ko na yung sarili ko. Nagpa-x-ray ako bago ako nagpunta sa mga malalaking hospital doon sa sa city. Sabi clear, sabi walang problema. So, medyo nakampante ako. So, dinala ko pa talaga yung ate ko tsaka yung dalawang anak ko kasi yung anak ko noon, yung youngest, 1-year-old pa siya noon at nagbe-breastfeed pa sa akin, kaya kailangan ko siyang dalhin. Nag-travel kaming 4. Tapos, yun na nga, yung doubt ko, totoo talaga, na meron na naman silang nakitang something. Kaya in-advise ako na mag-sputum test. So, ayun na naman, naisip ko na naman, naku, paano kasi, syempre, 3 days yun. So, hindi pwedeng magstay kami 4 doon ng 3 days. So, nakiusap ako sa doktor. Sabi ko, uwi muna kami. Iuwi ko muna yung mga anak ko tsaka yung ate ko. Tapos, babalik na lang ako. Di yun, bumalik ako. Nag-sputum test. Tapos, nakalimutan ko na kung ilang weeks yung sputum test bago makuha ang result. Tapos nag-email sila sa akin, nag-text sila sa akin na okay na daw yung result. Pero hindi sasabihin sa iyo ang result sa phone. Kailangan mong pumunta doon ulit sa IOM. Nag-travel ako ulit. Tapos sinabi sa akin na clear yung sputum ko, negative yung sputum ko. Akala ko yun na yung end of the story, di ba? Kasi clear nga. Ang concern lang naman sana nila is yung kung may TB ka. So, after nun, in-advise ulit na mag-x-ray, titingnan kung clear na ba yung x-ray. Nung in-x-ray, may nakita ulit, may nakita pa rin, kahit na negative yung sputum test. So, sabi sa akin, need ko daw mag-3
treatment, mag-undergo ng treatment for 6 months. Sabi ko hindi na pwede kasi kumpleto na lahat, yun na lang inaantay. Okay na lahat, visa inaantay, andyan na, parating na, tapos yun na lang, hindi, sabi ko mag-expire na lahat yung mga naipasa namin, di ba, yung mga sa IELTS test, sa English test, ganun. So sabi ng doktor, kung hindi ako mag-treatment for 6 months, pwede daw akong mag-go for a second opinion, which is sila lang din ang magre-recommend ng doktor at ng hospital kung saan pwede. Tapos sabi ko, Dok, hindi ba pwedeng magpa-second opinion ako sa aming lugar, sa aming probinsya, ganun, sa aming city? Tapos sabi niya, pwede naman, pero kapag positive pa rin yung result, kailangan mong bumalik dito at dito ka kukuha ng gamot na pang treatment. So ayun, parang sabi ko, bumalik ulit ako sa amin, nagpa second opinion ako doon, 3 malalaking hospital, 3 kilalang medyo specialista yung pinuntahan ko. Parang wala lang din kasi nagbe-base lang din sila doon sa papel na binigay ng IOM, di ba? So sabi ko walang pupuntahan, bumalik ako sa Manila ulit at ginrab ko yung second opinion sa St. Luke's ba yun o Manila Doctors. Hindi ko na ma-recall, pero ayun. Tas yun, pa second opinion, wala naman, hindi ako in-x-ray ulit. Tiningnan lang din yung papel, tapos nilagyan lang din ng stethoscope, ganyan lang. Yun, sabi, need ko daw kasi talaga mag 6-month treatment. Tapos yun, parang gumuho na yung mundo ko. Syempre, akala ko okay na ang lahat. Ang dami nang nagastos. Tapos mag-antay na naman ng 6 months. Uulit na naman ako ng mga ibang papers na mag-expire na. Tapos yun, depressed talaga ako. Hanggang buti na lang yung doktor na nakahawak sa akin ng IOM, pinaliwanag ko lahat. Nagmakaawa ako. Umiiyak na ako. Sabi ko, in-explain ko kung anong pwedeng mangyari kung hindi ako mabigyan ng certificate. Tapos yun, sabi niya, pinag-antay lang niya ako dun sa office niya, sa clinic niya. May tinawagan lang siya. Tapos pagbalik niya, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng certificate, pero may sinabi siya sa akin na gawin mo to, gawin mo yan, ganon. So yun, share ko lang, payo ko lang sa mga kaibigan natin, mga kababayan ko, lalo na yung may mga plano, may mga plans in the future na mag-work abroad, or something na kailangan alagaan nyo talaga yung lungs nyo. Tapos kung may medical records kayo, kung nagpa-x-ray na kayo noon na sinabing may nakita sila, keep the records, keep the evidence, kasi kailangan mong dalhin yun, pakita mo yun, sabihin mo lahat ng mga huwag kayong magsekreto, lahat ng yung alam mo yon, yung mga bang tawag doon, yung basta yung mga records niyo, kung yung history, medical history mo, ipaliwanag mo sa doktor para alam nila, matrace nila. Kasi simula noon
doon sa may mga tao kasi na nagpo-post tungkol sa IOM na baka daw manipulated kasi sila lang nag-iisang X-ray test center sa mga papuntang UK, sa mga ibang bansa. Kaya baka daw namimira. Feeling ko hindi naman kasi nangyari sa akin sa Macro-Asia, nangyari sa akin nung mag-abroad sana, sana ako, mag-apply sana ako sa Middle East. Ganun pa rin ang nangyari. Kaya siguro iba lang yung machine na ginagamit nila. Siguro high-tech talaga kasi kailangan makita yung pinakamaliit na meron ka sa lungs mo. Kaya ayun guys, salamat. Share ko lang. Thank you very much and have a good day. Anyway guys, nasa UK na pala ako ngayon. Nakuha ko din yung certificate. Tapos ito na naman yung latest. Pinakamabigat lang naman doon is yung vacuum sa floor. As in, feeling ko ang bigat-bigat na, parang feeling ko hindi ko na kaya yung trabaho na yun. Hanggang sa naisip ko na talaga na mag-stop na muna mag-work. Tapos yung asawa ko naman naka-off siya ng 2 weeks bago pa yung lockdown dito. Tapos yun, nag-usap-usap kami kung ano ba talaga ang magandang gawin kasi syempre risky din yung work niya kasi nag-work siya as garbage collector. Driver siya sa truck ng garbage collection. Di yun, hanggang sabi ko sa kanya, parang may nararamdaman ako na yung dito ko parang merong bumabara, pero hindi naman ako inuubo, hindi ako sinisipon. Minsan may mga araw na sinisipon, inuubo, ganon. Pero normal lang yan dito kasi yung weather is paiba-iba. Di yun. Tapos sabi ko sa kanya, masakit yung dito, yung sa likod ko, dito sa may bandang balikat sa likod. Tapos yung lungs ko, yung dibdib ko, masikip, mabigat, yung alam mo yung ganun, parang may something. This di yun, tumawag siya sa yung may line na pwede kang mag-inquire kung about sa information about COVID. Tapos tinanong niya, sinabi niya doon sa mga expert na sinabi niya yung situation ko. Sinabi niya yung fibrosis na meron ako. Tapos sabi ng doktor, high risk pala ako. Top 3 pala yung may mga fibrosis. Kahit fibrosis lang yan guys. Kahit scar lang yan guys. At risk pala tayo. Kaya dapat mag-ingat tayo. Isolate natin yung sarili natin. Huwag tayong lumabas. Hayaan natin na matapos muna to bago natin na-expose ang ating sarili. Kasi ako, personally, hanggang ngayon, feeling ko talaga mabigat yung dibdib ko. Hindi ko alam kung stress lang kasi syempre namimiss ko din yung Pilipinas. Tapos
bored kasi syempre nasa bahay lang. Pero feeling ko may something talaga. Hindi naman siguro positive na ano. Pero yun lang nga. Syempre, weak na kasi yung lungs natin. Kaya, konting ano lang, mag-ano na tayo, parang marami na tayong mararamdaman. Kaya ako, hindi na ako nag-work ngayon. Nakapermi na lang ako sa bahay. Tapos, everyday, umiinom ako ng powdered ginger na may fresh lemon. Tapos, honey na may lukewarm water. Yun ang iniinom ko everyday. At pakiramdam ko, medyo okay naman siya. Hindi na ganun dati. Na as in, mabigat na mabigat talaga. Kaya guys, stay safe po tayo. Stay safe. Salamat.